Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nag-share ng ating video, no. So since dalawa lang naman yung produce natin dito sa video na to, yung dito sa channel na to, which is yung renewable energy, tsaka itong mga tilapia, koi, goldfish, mga isda rito sa likod ng bahay, no. At yung renewable energy nga is ito yung life support ng ating mga isda rito sa likod ng bahay. At saka dito na rin sa loob ang supply nito ng solar natin, no. So yung video na to is para sa mga newbie na nagsosolar, yung sa mga newbie na gustong mag-upgrade ng battery, no, katulad ng lithium, okay, o AGM ba yan, o ano ba yung mga deep cycle na battery na gusto nilang ipalit sa kanilang mga setup, no. Tapos pasensya na pala sa video na to, handaan nyo na yung inyong headset kasi nagka-problema yung ating audio, no. So tinatry kong i-stretch yung volume nito, pero pag hindi kaya talaga, kailangan na ng inyong headset, no. Maraming salamat, at sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na para ma-notify kayo sa susunod na video. Maraming salamat to. So maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood nung ating mga last video, no, previous video. Maraming salamat sa lahat. Tsaka yung nag-share nung video. So yung topic natin ngayon lang ako nakapagawa ulit, is yung paano ba talaga yung tamang battery na pipiliin natin sa solar natin, ano. So ito ay para sa mga baguhan, sa newbie, sa mga nagdi-DIY, okay, sa mga maraming tanong. Sana dito sa video na to ay may makuha kayong konting aral, no. So umpisa na natin, no, kaagad. Yung katanungan kasing karamihan na tinatanong dyan is, sir, tawag nito, ano ba yung okay na battery talaga? Okay? Yung bang pwede ba yung sa pangkotse? Yan, mga ganyan. Pwede ba yung mga sa pangmotor? Ganyan. Pwede ba yung mga galing sa telco? Okay, yung mga pinagbaklasan ng Smart at Globe na mga cell site, no, meron din silang binibenta. Yung hindi si Globe, pero may kumukuha niyan, tapos binibenta nila, no, mahal. O si deep cycle na battery. Pwede ba yung sino bang mas maganda talaga sa kanila diyan? O kaya itong ating mga lithium ngayon na bago, no. So itong lithium na to, matagal na to. Ito under observation pa to kasi meron pa kaming pinag-uusapan nung supplier nito, no. So sa susunod na video explain natin, no. Ang ma-advise ko lang, no, okay, bago ko umpisahan, lagi kong sinasabi na hindi ako eksperto, hindi ako professional, okay. Kung gusto niyo talagang magtanong dun sa mga eksperto talaga, sumangguni talaga kayo dun sa mga eksperto. Kaya sa mga expert diyan, skip niyo na yung video kasi pang newbie lang talaga to, no. So yung pang kotse o yung pang truck natin na battery, pwede pa rin naman natin gamitin to. Kaso lang, pag continuous kasi yung ginagamit niyan o continuous binabawasan yung power niyan, doon tayo magkakaproblema sa huli. So ang pangkotse kasi is, pag nasa kotse yan, pag in-start mo yung makina mo, yung time na pag-start niyan, kailangan mo talaga ng napakalakas na amperahe doon. Yun yung battery na design na to. So ibig sabihin, matagal kargahan to. Okay? Pag umandar na yung kotse mo, pag tumakbo yan ng 100 kilometro, 100 kilometro kinakargahan tong battery na to dahan-dahan, no. So isang andar lang, karga siya ng marami. Okay? Dahan-dahan siyang kinakargahan. Ngayon, pag ginamit mo yan sa solar, pag yan ang sinisip-sip mo yung power na andyan sa kanya, ng tuloy-tuloy, yan nagkakaproblema ang mga car battery, no. Tapos kaya kung may budget konti, wag na munang ganito ang bilhin natin, no. So doon na lang kayo sa ibang option, no? Pero kung tatanungin niyo lang kung pwede bang papagana ba yung inverter niyo niyan, siyempre mapagana talaga, walang problema, ma-under talaga yun. Kung in case of emergency, pwedeng gamitin yan naman, di ba? Pero ang ano natin dito is pang matagalan naman kasi. Kaya kung sa pang matagalan, hindi ko ma-i-advise ito, no. Tapos dumako naman tayo dito sa mga telco, no. Ang telco, minsan na rin ako naloko nito. Nasabi nilang may mga sinasabi silang mga brand new yan, mga katulad ng mga Northern Star, mga ano pa bang mga ibang klaseng sikat diyan sa mga pang telco na battery, no. Mga Sun, ano yun? Hindi ko na maalala yung mga brand nila, no. Yung ano kasi,
mga katulad nitong Sprinter na to, yung pang telco, maganda talaga to kasi karamihan dito is AGM, no? Tapos malaki yung amperahe nito. Ito katulad nito is 150. Kaso nga lang, ang battery na to nagamit na nga ng telco. Ang ano nito is hindi mo alam kung ilang cycle na ginamit itong battery na to. Ilang cycle ba ang buhay ng battery na to, hindi natin alam, no? Sabihin natin meron tong 2,000 cycle na life. Tapos nung binili mo to, hindi mo alam kung ilang cycle na nagamit doon. So, para sa akin is yung isang buong charge o isang araw, isang cycle na para sa akin yun. So isang taon, nasa 300 lang mahigit na cycle, no? So ito kasi binibenta nila, pag chinek mo yan sa yung ano, tawag nito sa yung multimeter, malakas talaga ang amperahe niyan. So hindi mo alam. Ang alam mo lang is malakas yung amperahe, pero hindi mo alam kung nakailang taon na ginamit yung Sprinter o yung mga galing sa telco. Kaya pag napabayaan mo yan, na hindi makargahan ng mabuti, nagdi-desulfate yan, nagkakaproblema tayo, no? Kaya isa lang din yan sa telco. Kung mga ganitong klaseng battery, kung may makuha kayong brand new nito, itong maganda talaga para sa akin. Okay? Kasi isang bagsakan to, mabigat. Tapos yung maganda talaga yung sa loob nito, yung mga lead na sa loob, kumpara mo sa iba, no? Kaso nga lang, tulad ng sinabi ko, mag-ingat kayo lagi, tanungin nyo lagi kung brand new ba talaga yan o ilang taon nang ginamit sa telco yan. Meron ba silang data sheet kung kailan yan ininstaller, tapos kailan nila binaklas para malalaman mo, no? Tsaka hindi ko alam kung ilan pero alam ko ang ano lang dito is marami talagang ang cycle nito. Kaso lang hindi natin alam kung ilan ng cycle ang nagamit ng telco. So ingat kayo dito. Tapos dito naman sa deep cycle, no? Deep cycle na battery. Itong sinasabi ko nga ngayon is yung LB Tapsan. Ito yun. So, ang may advice ko lang naman pagdating sa pagpili ng mga deep cycle na battery is pumili kayo ng magandang supplier o pag sa Shopee, kausapin nyo talaga ng mabuti yung nagsusupply, no? Kung talaga bang totoo na binibigyan kayo ng warranty. Kasi ito, meron tong ayan, 3 years warranty. Okay? Kausapin nyo lang ng mabuti kung paninindigan ba nila na talagang meron silang 3 years warranty. Kasi pag hindi, huwag nyo nang bilhin din sa kanila kasi magkakaproblema na naman kayo sa huli. Okay? Siguraduhin lang talaga na bibigyan kayo ng warranty kung talagang totoo yun, no? Kausapin nyo kasi yung Shopee naman hindi naman hindi naman sila basta-basta nagsusupply o kaya yung mga seller na kukontak nyo naman Kausapin nyo ng mabuti, tapos pag okay kayo, nag-deal kayo at yung mga review nila okay naman, doon kayo pumili sa kanila. Basta siguraduhin nyo lang talaga na yung warranty nila talagang yun, okay yun, no? So ang masasabi ko naman sa deep cycle na battery, maganda to. Okay? Matibay talaga to. Nakita nyo naman na meron silang 3 years warranty. Ibig sabihin, talaga sila. Buong loob nila na yung battery nila maganda talaga. Okay? Ang problema ko lang dito sa anong tawag nito? Yung sa LB Tapsan na to is makunat siya konti, no? I-charge. Makunat siyang kargahan. Matagal siyang kargahan pero makunat siyang gamitin. Paano ba? Tama ba? Pasensya na kasi nahirapan akong magtagalog, no? Mahirap siyang kargahan. Hindi naman sa mahirap pero kailangan mo talaga ng mga malalaking controller, no? Na talagang babanatan talaga siya ng amperahe pababa. So ito mga temporary lang muna, o tsaka na lang natin explain to kasi yung iba nito nagdidiri pag may nakita silang clip. So nakikita nyo naman dito marami akong battery, no? So ito purong mga alligator clip to. Kasi pag napuno na to, lipat ko lang dito. Lipat ko lang dun sa kababa. So ganun lang style, depende sa setup, depende sa diskarte. Kaya sabi ko nga sa mga expert, wag na, skip na yung video kasi
Esperto yun sa kanila eh, malinis yung pagkagawa nila. Ito sa atin kasi is mga ano lang to, mga DIY nga lang talaga to. Okay, saan na ba tayo? Matagal kargahan, matagal siyang mapuno kumpara sa iba, pero pag napuno naman, pag ginamit mo siya sulit, no, matagal bumaba yung power nung ganitong mga deep cycle battery kasi yun talaga yung mga battery na ito disenyo para sa imbakan ng power katulad ng sa mga solar tawag nito energy. Ito talaga iniimbak sa solar din. Dito nila kadalasan iniimbak talaga sa deep cycle kasi ang deep cycle hindi siya katulad nung sa kotse na pag continuous ang higop mo ng power sa kanya, continuous mo nang kinukuhanan siya, nanghihina yung sa car battery natin. Ito hindi, no. Makunat siya pag sinabi niyang 2.6 12.6 yan, mga ilang oras pa yan bago dahan-dahang bumaba. So namamatili siyang ganon. Kumpara mo sa car battery, talagang mabilis bumagsak, no. Okay. So ito naman ang kasunod na tanong dyan. Okay, sir, ano naman yun sa mga lithium, sir? Ano naman ang okay, sir? Okay. Merong lithium kasi, katulad nito, Sinopoly. Ito may brand name na Litokala. Okay. Binili ko si Litokala kasi marami na akong mga battery, mga brand na Litokala ang binili. Katulad na lang dito sa aking pang 18650 na charger. So Litokala din to. Okay, si Kalito. Kalito ang tawag namin dito. Pag nag-build na kayo ng Powerball, ang tawag niyo diyan eh Kalito na. Kasi yan talagang maganda rin. So kinuha ko lang si Litokala kasi gawa nung nagtiwala ako pagdating sa brand name ng Litokala, pero meron pa nga akong queries o katanungan sa supplier, no. So tsaka na natin discuss. Kaya dito muna tayo sa Sinopoly. Okay? Ang tatanungin niyan, sir, okay lang bang bumili ng mga segunda mano ng mga battery? Kasi alam naman natin segunda mano ang mga Sinopoly na to. Ibig sabihin, yung Sinopoly is ginamit na yan sa mga bus. Katulad nung nakalagay sa Shopee at Lazada, naka-specify talaga doon na ginamit na to galing sa mga bus, sa mga electric cars, Sinopoly, mga ganito, o kaya mga Wiston, o kaya mga Calb. Okay? Ang kagandahan lang sa ganito, okay, hindi ko sinabing pangit, no? Ang kagandahan lang sa ganito kasi, pag binili mo ng ganito, katulad ng Calb, o kaya itong mga Sinopoly, Wiston, ganyan, alam mo kung yan na siya, yan talaga siya yung buo. Kung Sinopoly siya, Sinopoly talaga siya. Okay? Ito kasi ang problema nito, hindi natin alam kung si Litokala talaga to eh. Okay? Kasi pag tinignan mo sa site si Litokala, hindi mo makikita ang naglalabas silang prismatic na battery. Ang lang talaga sa kanila, sa website nila is yung mga ganitong charger, tsaka yung battery nila na chargeable, yung mga pang flashlight. Yun talaga sila, expertise nila yun. Ibig sabihin, may mga ganito, hindi mo alam. Kaya, ang kasi nito, pwede kasi nitong hubaran lang yung battery na to. Ito kasi yung kadalasan, yung mga prismatic na ganito, is ito yung ginagamit nila pang DIY, no? Binabaklas nila yung car battery, yung laman yan, tapos ilalagay nila to sa loob. Okay, tapos magmumukha siyang isang brand new ulit na battery na high-end na. So, lithium na sa loob, no? Ito talaga yung pang maganda rin talagang imbakan ng power, no? Maliit, tapos pag sinabing 100 talaga, isang buong 100 talaga makukuha mo dyan. Okay, hindi siya katulad nung ating mga car batteries, tsaka yung ating deep cycle, 50% lang ang magagamit natin dito. So kung 100 to, 50 lang. So bili ka tayo ng dalawa para 100, diba? So magastos, tsaka mabigat, no? Tapos pag dito, isang buo to, kahit nasa 80% ang gagamitin mo dito, isagad mo to, matibay talaga ang mga lithium, no? Pero umpisa natin sa ang kinaganda nga lang nang bumili ka ng mga segunda mano is alam mo na talagang Sinopoly yan. Sinopoly kasi isang tawag nito, respected brand yan pagdating sa mga ganitong lithium, no? Ibig sabihin, ginamit na siya ng mga kumpanya. Okay, kung ginamit siya ng ibang mga manufacturer o ng mga nagmamanufacture ng mga
mga electric car. Ibig sabihin, yung battery na yan, maganda talaga yan. So, dinami-daming supplier, sila yung pinili. Ibig sabihin, may quality yung kanilang mga product, no? Katulad nung Calb. Yung Calb, ginagamit talaga yun sa mga bus. Kahit saan mo tingnan, no? So, maganda talaga rin sila. Kaso nga lang, katulad nung sa Telco, okay, hindi mo pa rin alam kung ilang cycle na ang ginamit ng yung mga ganitong sinupoli. Okay? Ang ano kasi, standard kasi ng mga sasakyan na pinagkakabitan nito is pag na sila, mga nakailang taon na sila, since ano talaga, standard sila doon, papalitan na nila kaagad yung battery nila. Ang ano doon, hindi na nila pinapaabot ng mga ilang pang taon, hintayin pa talagang masira bago nila palitan. Pinapalitan na nila. Okay, standard sila eh. Kasi maganda yung lugar nila eh, di ba? At yung pinagbaklasan yon, hindi naman sira na talaga yon. Tsaka nabibenta pa nila ulit, di ba? Kahit konti, meron pa silang makukuhang revenue doon o ano ba? Hindi pa sila talagang sobrang lugi pag nilabas nila, meron pa rin perang papasok sa kanila kasi napapakinabangan pa naman eh. So, dito na ngayon yan pumapasok sa atin. So, dito na ang mga consumer dito sa atin, dito na bibili. Okay? Dito na inaano sa atin, minamarket sa atin, no? Ngayon, ang katanungan naman doon, ang sinasabi naman nila, yung Prisma, yung mga ganito kasi, sir, mga ganyan, mabilis daw mabuntis. Mabilis mabuntis. Ito, matagal na to. Okay? Hindi naman siya nabubuntis talaga eh. Pag sakto lang yung paggamit nyo. Okay? Ibig sabihin, okay, kaya nabubuntis yun. Marami kasing mga expert na talaga sa solar, no? Meron na silang mga malalaking system. Meron silang mararaming solar panel sa bubong. Yung controller nila, updated, malalaki talaga. Mababa na yung tag 60 amperes, no? Kayang-kayang ibabang kuryente dito sa inyong battery, no? Ang para sa akin kasi pag lumulobo kasi talaga tong mga ganitong sinupoli kahit pa to, kahit ano pang klase yan, pag yung klase ng paggamit mo ay talagang sobra, ibig sabihin. Katulad nung akin, ang ginagamitan niya, alam niyo naman, ang ginagamitan nito is yung pang-isda lang, no? Maliit lang ang katulad nito. Ngayon, ang gumagana is 60 lang watts yung hinihigop nung aking pump doon. Okay? Yun yung kuryente niya. Wala pa sa 1 amps. Okay? Okay, mababa na yan. Okay. Pero pag dito mo yan sinukat naman kasi sa clamp meter, dito mo ika-clamp yan. Mga ito nasa 4 amperes lang dumadaloy. Okay? Dumadaloy. Ganun lang kahina yung supply ko. Tapos pag sa gabi naman, yung mga ilaw, refrigerator, umaandar naman yung sa tanghali, no? So, sa ngayon, hindi mo makikita rito na gumagana, pero mamaya ipapakita natin, no? Papaganahin natin yung washing kung ilan ba talaga ang pirahe yun, no? Yung dito, mababa lang talaga kasi to ang konsumo niya. Hindi talaga yan lolobo kung ganyan lang ang paggagamitan nyo. Pero pag ang iba kasi niyan sinasabi, sir, akin nga, 1 linggo lang o 2 araw lang lobo na kaagad. Ganyan. Ganyan yung kadalasan makikita nyo, no? Sa mga review. Excuse po. Kasi ang tinitesting nila kasi kaagad to. Pag yung mga artista kasi, yung mga expert na kasi, pag nakatanggap na sila ng ganito, excuse po, pag nakatanggap na sila ng ganito, meron na silang ganito, susubukan nila talaga ang puwersa nito. Ibig sabihin, paandarin nila lahat yun, paandarin nila refrigerator, yung washing nila, yung mga ilaw, loloadan nila, lalagyan nila ng mga heater, loloadan nila para makita nila talaga ang tibay nito. Okay? So yung konsumo mo rito, pag clean up mo yun, abot na sa 20, 30 amperes yung dumadaan dito papuntang inverter mo. Yun ang nagiging problema nung mga ganitong battery, kaya lulobo. Tapos pag naubos na,
papasukan mo ulit ng napakalakas na kuryente kasi nga ang specification nito sa datasheet kayang pasukan mo ng 100 ampere to diretso, no? Kasi mabilis lang to kargahan eh. Masisira, lulubo talaga yung battery mo noon. Pag isipin niyo na lang pag nasa sasakyan yan o naka-installer yan dun sa sasakyan ng mga electric car, ano yan, daan-daang piraso ang nilalagay nila nito. Kaya yung isang battery niyan, pag on operation yung sasakyan, konti-konti lang yung nakukuha sa isa-isa sa kanila, no? Tapos pag dumating yan sa bahay nyo, isang ganito lang, kakargahan nyo yung napakalaki niyan, yung mga blower nyo sa buhok, papaganahin dyan, talagang mamamaga ito. Ito yung ano ko doon, mamamaga talaga to. Kahit ano pang brand yung bilhin nyo doon. Yan. Yan yung sanhi, no? Sa charging, tsaka yung sa discharging niya. Okay? Nagkakaproblema yung mga segunda manong Sinopoly. Pero ako, ang masasabi ko lang dito, matibay talaga ito. Okay? Kahit mag ano ka rito ng mga tag 300 watts na load, no? Makikita mo nananatili siya sa 13.4 bago siya bumaba. Napakatagal pa. Okay, napakatagal pa bago bumaba yung number niya. Okay, ganito katibay yung mga lithium, no, na battery. So sobra ako nainganyo nito kasi sa liit ba naman ito kumpara mo sa ano naman yan, dalawang LB Tapsan. Isa sa liit lang niya, kaya niyang pataubin tong 200 ampere sa 100 ampere lang na ganito. Ito nga 90 lang to eh. 90 amperes lang to. Pag binili mo to, pag tiningnan mo yung datasheet niya, 90 amperes to. Pero pag ite-testing mo, okay, lalagyan mo ng load, orasan mo, ang laman lang talaga nito, ang capacity lang talaga nito, mga Sinopoly na to, na 90 amps na binibenta is around 70 ampere o hanggang 60 ampere lang ang laman niya. Pero yung laman yan, hindi ka mag-ano dyan, o hindi ka magsisisi niyan, matagal yan, makunat talaga yan. Saka pwede mong gastusin yan hanggang dulo, no? Hindi siya katulad nitong, ito, 50 pa lang, 50% lang nito, tigil ka na. Kung magdating ng 12.2 nito, tigil ka na. Okay? Cut off ka na kasi masisira to pag ituloy-tuloy mo yung konsumo nito. Pero pag ito hanggang 11 ampere, hanggang 11 volts, tuloy-tuloy pa rin labas ng kuryente. Ganun katibay ang lithium, no? So nagkakaproblema lang talaga siya sa overcharging, tapos tawag nito yung sa pag-charging na malakas yung charging, tapos yung pag-discharge naman sobrang lakas. So dahan-dahan lang dito, no? So depende kasi sa usage na to eh. Doon talaga nagkakatalo eh, no? Tapos okay, ano ba? Ano ba yung mga ano ba yung mga binibili ng mga pag nagse-set up, pag bumili ka nito, ano ba yung mga bibilhin mo pa? Okay? So bakit yun sa iyo, sir? Walang balancer. Yan, walang balancer yan. Kailangan may balancer yan. Sabihin, kailangan merong ano yan, BMS yan, yung battery monitoring system. Kasi kung andito lang ako, hindi ko nalalagyan yan. Bakit? Ito yun yung BMS. Yan. Malit lang yung BMS ko. Yan. Tapos, mga nakaklip lang to ha. So, sa lait dyan, nasabi ko nga sa inyo, walang problema, manglait kayo kasi talagang ganito lang yung setup ko, no? Sabi ko nga, marami akong battery. Pag napuno na to, napuno ng controller ko, ito naman. Okay? So, ano ba yung mga bibilhin mo dyan? Okay? Bibilhin mo yung BMS. Kailangan lang yung BMS, ginagamit ko lang yung BMS kasi wala ako rito sa bahay. Okay? Kasi pagdating ng mga 11 yan, o kaya mababa na yung battery, ang BMS yung puputol sa supply para hindi mo naman kasi talaga rin sa pwedeng ubusin to hanggang zero yung laman ng iyong ng iyong yung lithium. Okay? So pagdating ng mababa na siya, kakat off siya ng inyong BMS para mapanatili niya yung buhay ng lithium nyo. Yun yung
At saka na natin i-discuss ng malalim yan. No? Kaya yan yung BMS. Yan yung trabaho ng BMS para ika-cut off niya pag mababa na yung power nung ng battery mo. Sir, ano naman yung balancer? Okay, yung balancer. Ang balancer, meron din naman tayo niyan. Ito, yung balancer na tinatawag nila. Yan, ebidensya. Meron akong balancer. So, sir, bakit hindi mo kinabit yung balancer mo dyan? Okay, hindi ko kinabit. Nakita nyo, clip na naman. Kasi kiniklip ko lang siya pagdating ng mga 2 buwan. O kung sisipagin ako, pagdating ng 1 buwan, ikiklip ko lang dito yung balancer niyan, ikiklip ko lang dyan. Tapos tsaka na siya magbabalance siya ng kusa. Okay? Pagkatapos ng mag-balance niya ng mga 2 araw, tanggalin ko na naman yung balancer na yon. Bayaan ko lang siya ganito kasi magulo na marami ng wire pag andyan yung mga balancer eh. Okay? Ang pinaka-importante lang sa lithium is yung pagkuha mo nun, pagbili mo nun. Okay? Pagbili mo niya, ipaparallel mo siya. Ibig sabihin, lahat ng positive, lahat ng negative, ipagsama-sama mo sa isang ipagsama-sama mo para mag-balance yung battery mo. Okay? Mag-balance siya. Ibig sabihin, pag nagkarga ka, pag zero siya, pag kinargahan mo siya, sabay-sabay silang napupuno. Kasi pag hindi yan nagsabay-sabay napupuno, kumbaga ito, napuno na. Tapos yung iba naman, nandito pa. So yung itong battery na to, ang masisira talaga. Okay? Kasi ma-overcharge na yan. Ma-overcharge. Kasi puno na siya eh. Yung 3 rito, hindi pa siya puno. So tuloy-tuloy yun, bibigyan ng kuryente yun. Okay? Bibigyan ng kuryente yun. Tuloy-tuloy yun hanggang umabot dito. Ito, wala na to. Masisira na to. Lolobo na to. Okay? Yan na yun ang problema dyan. Lolobo na yan. Kaya, importante, pagbili mo, i-parallel mo muna siya. So lahat ng positive, lahat ng negative, pagsama-sama. Alam nyo naman yan, maraming nagagawa ng video dyan. Tapos, mababalance siya. Manual balance, yung tawag yan. Yung sa akin, kahit 1 araw, 2 araw, okay, ginagawa ko. Yung sa akin kasi, kaya wala yan. Kasi every month, okay, sa katapusan ng buwan, o kung tatama rin ako, 2 buwan, ito, tinatanggal ko talaga to. Tapos, pinapaparallel ko. Okay? Nakaparallel. Ibig sabihin, lahat ng positive, okay, lahat ng negative, pagsama-sama. So ito, hindi na to naka-parallel kasi naka-series na to. Pagsama-sama, tapos pag nag-balance na yan, magkatulad na sila ng reading lahat yan, tsaka ko buwagin ulit. Yan. Hindi naman nagkakaproblema kung gano'n ang ginagawa nyo. Pero palamuti na lang para sa akin, palamuti na lang talaga yung tawag nito, yung balancer. Kasi ang ginagawa ko lang, okay, ang ginagawa ko sa akin is isi-set ko lang yung power dito sa ating solar charge controller. So katulad nito, nagbo-boost na siya. Nagbo-boost na siya ng 13.7 pa lang. Hindi ko na siya pinapaabot ng 14. Okay? Hindi ko na pinapaabot ng 14.4 to na which is full charge nito daw. Hindi ko na siya pinapaabot. Kasi yung 13.7 na yan, 13.7 na yan, sulit na ako dyan magdamag, okay? Kahit pa, anong tawag nito? Kahit pa may problemang cell dyan, okay? Kahit pa anong may problemang cell dyan, hindi talaga siya masasagad. Kasi 13.7, tigil niya na kaagad tong baba niya ng kuryente dito eh. Ititigil niya yung supply. Kaya, makita mo, walang buntis dyan. Okay? Hindi nabubuntis talaga pag ganyan ang ginagawa mo. Pero pag isasagad mo yan hanggang 14 yan, tuloy-tuloy yung power na ibababa niyan, ibabato rito. Okay? Nagkakaproblema talaga yan. Mamamaga talaga yan pag mayroong hindi nag-balance dyan. Okay? Kaya yun ang ginagawa ko, no? Kasi pag 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 hindi na balance yan, katulad nitong 12 point, sabihin natin 13.6, which is paano ba? Yung isa nito 3.6 yung pinakamataas, 3.6 yan. 3.6 yung pinakamataas. Ito hanggang 3.4 lang. Okay? So pag hindi balance yan, 3.6 to, tapos ito 3.4, 3.3, yan talaga ang problema. Kaya iparallel mo lang siya. Iparallel mo ang 1 buwan, okay? 2 months man. Every 2 months, tapos okay na siya, no?
okay na siya. So, ganun lang ang ginagawa ko sa akin para mapanatili ko yung buhay ng aking sinupoli, no. Hindi nabubuntis talaga naman. Depende lang din sa paggamit nyo. Yan, ayaw ko lang ikabit tong nga sabi ko kasi minsan pag katulad nito, no, ikinakabit ko lang siya pag after 2 months o kaya 1 month kasi nga minamanual balance ko naman siya buwan-buwan. Pag sinisipag ako, pinakamatagal na yung 2 buwan bago ko minamanual, no. Pero pag yung sa kalagitnaan ng mga buwan na yan, pag may nakita akong tumataas katulad nito 3.32, tapos ito 3.35, 'di ba? May mga yung konting diferensya lang na hindi talaga sila balance, kinakabit ko lang sila. Kinakabit ko tong ating active balancer, kaya makita mo puro temporary o puro clip lang siya. Kasi after 2 araw na nakakabit diyan, pag na-balance na okay na siya, tinatanggal ko naman. Kasi ang problema ng ating active balancer, alam niyo naman natin na pag ito mababa, ito mataas, kukunin niya yung dito, ililipat niya rito para mag-balance yung dalawa. Or dito yung mataas, isi-share nilang 3 para ma-level sila. Ganun ang ginagawa ng active balancer, no? Ang problema lang sa active balancer minsan, pag ito yung may problema na battery, pag naandyan nakakabit si active balancer mo, hindi mo makikita na ito ang may problema kung may something dito, no? Kasi pag bumaba to or tumataas to, merong abnormalities ang battery na to, inaano niya to, binabalance kasi nung active balancer natin, yung nilalaro niya yung power. Hindi mo to mapapansin na may problema tong isang battery na to. Ibig sabihin, ito yung minsan pagod na, pero pag chinek mo, balance naman, automatic, walang problema kasi nga andito siya. Pero pag tinanggal mo to, minamanual mo lang, makikita mo sa battery mo, kung meron man, makikita mong may problema. So, kaya ayaw ko rin gaanong kinakabit to, kasi kung may problema mang isa, minsan hindi mo talaga mamonitor kung merong sakit yung isa mong cell. So, kaya ganun yung setup ko. Okay, yun, no. Ang tip ko lang talaga, pag bumili kayo ng mga ganitong prismatic, kaya na battery, yung mga ganito, kausapin nyo talaga si seller nyo. Okay? Kausapin nyo, chat nyo si seller nyo kasi pag open naman sila eh. Kaya, karamihan nga sinasabi nila, pag hindi ka marunong sa ganito, huwag ka munang magmadaling bumili. Kasi magkakaproblema lang, okay? Malalagas ang buhok nyo dyan sa problema nyo dito sa mga battery na. Kasi pag wala kayong idea talagang mamamagato. So, ang tip ko lang talaga doon is kausapin nyo si seller nyo, okay? Tapos pag may deal kayo, ganito ang ginagawa ko. Pag bumili ako ng mga ganito, okay? Ang sinasabi ko sa seller is, pag hindi umabot ng 3.2 yan, which is yung nominal voltage na nakalagay yan dyan sa data sheet mo, na yung sa advertisement mo dyan na pag na-receive yan, 3.2 talaga. Pag hindi yan umabot ng 3.2, ibabalik ko talaga sa yan. Kaya bago ako bumili, o bago kayo bumili, ganun ang sabihin nyo. Pag hindi umabot ng 3.2 yan, sir, kasi naka-specify talaga yan, nominal voltage yan is 3.2. Pag dumating yan dito na hindi umabot ng 3.2, ibabalik ko sa inyo yan. Ganun ang usapan yan. Pag hindi sila pumayag, edi wag. Okay? Wag, walang problema dyan. Pero pag yung mga sigurado talaga sa nagbebenta na talaga yung battery nila kahit papano, kahit segunda mano yan, may quality pa rin yan. Pag nag-go sila dyan sa gusto mo, na pagdating yan sa iyo, pag receive mo, 3.2 yan. Okay? 3.2 talaga. Doon ang piliin mong mga seller, no? Doon sila maganda. Sa susunod na video, ipopromote natin yung mga pinabibilhan ko ng mga ganito, kung saan, kung merong mga nagkakaproblema. Susunod na video siguro yung ating great power naman na battery, no? So hindi mo na to silito-kala, no? Kasi natin to silito-kala. Susunod na video bibida natin to kung ano katibay to. Ang talaga yun is yun nga, kausapin niyo talaga si seller kung ano yung battery na voltage niyan, 3.2 talaga pag receive ko yan. Pag hindi yan umabot ng 3.2, babalik ko yan sa inyo.
Ganun lang ang ginagawa ko niyan. Kasi mahirap na, di ba? Mahal din to. Okay? Ikumpara mo dito, mura to. Pero kung bumili ka ng brand new nito, mahal talaga to. So, ganun ang usapan niya. Lalo na pag mga prismatic ang binili mong mga katulad ng ganito, na hindi ka sigurado, di ba? Na malay mo, dinamitan lang yan. Kasi tingnan mo, hindi kasi ito hindi ka sigurado na talagang yan yung buo kasi pwede nila talaga yung palitan may nabibiling mga ganitong yung mga itong film na blue na to. Pwede nilang kabitan lang ng kabitan nila ng bago, magmukhang makintab ulit. So sticker lang yan. So ganun lang naman talaga di ba? So utakan lang kung kung yan nga inaano mo na umaabot pa ng 3.2 yan, pararatingin mo rito sa Mindanao ng 3.2 yan. Hindi pwede yung pagdating yan dito sablay, nasa 3 yan o kaya 2.99, hindi pwede. So may mga seller talaga na mabait meron talagang mga mababait na mga seller pakita natin na pag nagka-problema yung product nila, talagang pinanindigan nila, sir, talaga yan, okay yung product namin namin yan, i-settle natin yan. Yan. So, yun lang siguro yung tip ko kausapin niyo yung seller nyo bago kayo bumili. Yun lang, pagdating sa mga prismatic, sa mga lithium na battery. So, okay, sana may natutunan kayong konti. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe ang susunod na video ulit siguro next week. Napaka-busy lang talaga ngayong buwan na to o ngayong taon na to, kaya hindi na ako nakapag-update. So dalawa lang naman dito sa atin, yung tilapia tsaka itong mga renewable energy natin sa solar. So ito yung ating setup. So, binuhay ko na ulit ito. Ito yung nagsusupply sa LB Tapsan. Ang problema ko dito dati is hindi ko nakikita yung ilan yung binabato nito, kasi wala naman siyang katulad nito na wala kang makikita kung ilan yung binabato niyang power. Di katulad nito na yan, katulad niyan 5 amps yung binabato niya pababa. Okay, ito hindi mo nakikita, so ang ginawa ko is ginawan ko na lang siya. Okay, so full charge na to, ibig sabihin nagbi-blink. Dito makikita ko kung ilang amperahe yung binabato ng controller papuntang battery, papuntang LB Tapsan. Nakikita ko yung voltage ng battery, nakikita ko yung power ng solar kung ilan yung pumapasok, which is 37.5 volts yung pumapasok sa solar natin. Malit lang na system itong ginamit ko rito kasi pang trickle charge lang to ng ating LB Tapsan emergency pag may inabot na ng mga 5 araw yung brownout. Ito talagang humahataw to, mga battery na to. So pagpasensyaan nyo na muna yung ating setup. Meron pang mga ikakabit. Pag paalis na tayo, ikakabit na natin ulit yung ating ano ba to? Ito, hindi ko na kinabit to. Yung ating automatic transfer switch. So since nandito lang ako sa Pinas kasi may COVID, hindi na kailangan transfer switch yan. Nandito lang ako lagi sa bahay, hindi ako makaalis. Kaya manual ko lang pinapalit-palit itong mga ito. Pero pag may ibang bansa na ulit na kulang natitira sa bahay, so ito ang bahala mag nagka-brownout para yung mga isda hindi mamatay. Okay? So susunod na video, konting update na naman dito sa ating system. Yun lang siguro So maraming salamat sa lahat talaga. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Share nyo na lang din kahit paano para yung iba naman ay meron kahit konting mai-share ko lang, kasi yun lang din yung napansin ko dito sa setup ko So maraming salamat sa lahat at ingat kayo lagi at hanggang sa susunod natin na pagkikita So subscribe na lang para ma-inquire o ma-update kayo kung may bago na ulit na video. Maraming salamat po sa lahat. Yan, sa mga umabot ng video hanggang dito sa dulo, congratulations, napakahaba pala nito. So pinapaandar natin dito yung ating washing So nakakonekta yan dito sa mga aquarium. Ito yung mga kumukonsumo pag-araw. So yung laundry once a week lang naman o kaya twice a week naglalaba. So paminsan-minsan lang yon. Yung itong kumukonsumo talaga itong dito sa koi, tsaka yung sa tilapia hindi na natin maipakita kasi sa kabila. Ito yung kuryente niya, yung wire niya. Okay, papunta yan dito sa ating zapper.
yung mosquito zapper, kaya walang lamok dyan, no? 24 oras na ano yun, nabubuhay. Tapos ito, so yung kinukonsumo natin ngayon is nasa 250 hanggang 280. So yan yung pabugso-bugsong kuryente niya, kasi nga patay sindi yung ating washing, no? So ganyan yung kinukonsumo. Ito naman pinoproduce ng ating solar, nasa 23 na ampere. Yan yung binababa papuntang o binabato papuntang solar atong battery. Tapos yung kuryente nasa yan. Ito yung battery na. Ito yung gumagana ngayon. So matibay talaga at saka makunat yung ating sinupoli, no?